isang bataan namin sa farm. Pinandar niya yung mower, natanggal yung blade. Tumama sa kanyang paa. Hanggang ngayon nakabaon pa yung blade. Kaya nire-rush namin siya ngayon sa hospital. Ngilngi. Yan siya sa likod. So mas mabilis to. Kailangan talagang i-rush kagad sa hospital kasi talagang nakabaon yung blade. Hindi ko lang may ipapakita sa inyo yung baon ng blade. Nandito kami ngayon sa emergency at andun na siya, nakahiga na siya sa bed at okay naman, talagang inasikaso kaagad. May isa pang pasyente doon na emergency din, so dalawa sila. Tingnan natin kung anong mang kinatnan nito. So siguro operation, tanggalin, postahin. So ito, government hospital ito. Provincial Foundation Hospital. Sana masikaso agad, kawawa naman yung tao. So kahapon lang yan, 2 days pa lang sila dumating sa aming farm. 2 days pa lang. So pagpaandar niya ng mower, aksidente talaga. Pag ganong aksidente, hindi mo naman maiwasan. So ang kailangan mo lang nilang support, sagutin mo na lang lahat ng medical expenses. Ganun talaga, hindi naman sinasadya, hindi naman pero talagang kita ko yung blade ng mower, talagang baon sa kanyang paa. Wala na, yun, okay na si Marlon, wala na yung blade, papalakas na lang, papagaling. Pabalik na kami sa bukid, sa barangay. Okay na siya, may room na siya at iniwanan ko na rin ng pera pambili ng gamot. So okay naman, well attended, well cared of. So ganoon talaga pag disgrasya, wala tayong magawa. So yun, andito kami, pauwi na kami. Pero yung hospital is government hospital. Libre naman doon, kaya lang yung gamot niya ang kailangan i-supplyan. Kasi may mga gamot minsan na hindi available sa pharmacy mismo ng hospital. So sa labas mo pabibilin. Kaya yun ang purpose kung bakit iniwanan ko siya ng pera. So andun na yung pamilya niya, yung pamilya niya na ang nagbabantay. So sabi ko sa pamilya niya, tawagan na ako kung may kailangan pa talaga. Pero bukas, babalikan namin at bibisitahin namin siya. Tingnan natin kung ano ang kanyang situation. Okay, ang init. Sobrang init. Muntik ka gamit, papunta lang Midsayap. Sobrang init. Buti lang may karton dito. Yan. Nakabili ako ng bibingka na may niyog. Ito, murang-mura. Isang piraso, 5 piso. Yan oh. So, okay. Kainin natin habang tumatakbo yung sasakyan. Oh! Mainit pa, mainit! May niyog. Sarap. Tapos bagong luto talaga. Nadaanan namin doon sa kalsada, kaya pinto kami doon. Itong kuya ko, pag magpatakbo, parang walang bukas. Nagpambik.
niyog. Ah. Ayos. Ah. Welcome to the bukid. Malapit na kami sa bahay. Mukhang uulan ah. Huwag naman para hindi ako mabasa rito sa labas. Saka may karga pa akong abono. Hindi pala abono yan, pamatay insekto. Uy. Isa pa. Nakatatlo na ako ah. So ito yung propeller ng mower. So talagang ganito to rito. So hanggang dito. Hanggang dito oh. Wala kaintindi Guhit na to dito. So konti lang naman ang inabot sa kanyang buto. So, sabi ng doktor okay naman. At least importante natanggal. Nandito na kami sa bahay. Kaya nga, time to rest. So ito yung mower na nakadisgrasya sa kay Marlon. So paano, alin ba dyan? Dapat di ba may naka-circle na... May naka-circle na protection dapat, di ba? Eh bakit nila tinanggal? Yan naman, yung mga tanong ko. Dito tayo ngayon sa farm. Kasi chinek namin yung mower na nakadisgrasya kay Marlon. Yung isa sa mga nagtatrabaho rito sa farm. So tingnan natin. So dapat, di ba? Ganyan yan. Ganyan, nakaganyan yan dapat. Para pag tumalsik, ditong tama. Itinanggal nila. Ayun. Ito dapat. Ibalik din siya, May. Ibalik din siya, itaan tong... Pero wag na silang gumamit ng metal. Kwan na lang nylon. Peskin metal kung may amo sini hindi man ano. Kung lang gito nga nipis na dapat. Okay, Tagalog kaya hindi sila makintindi. Dapat yun dahil manipis na. Dapat yung pinalitan na talaga yun dahil matagal na yun eh. Dapat tiningnan muna safety first ba kung pwede pa yung blade o hindi na. Dahil siyempre hindi na siya makapal. Ang tendency talaga sige may crack na yan eh. Parang nakita ko parang may crack na yun eh. Hindi lang nila pinansin. Kaya nung ginamit ayun. Putol. Yeah. Dali yung paa. Yung iba sa inyo, kinikriticize ako kasi Ilonggo talaga ang language namin. So bakit daw hindi ako nag-Ilonggo? Talagang Ilonggo ang salita namin dito. Hindi pa ako nagpe-pretend. Kaya lang, dahil nagpa-vlog ako, mas marami pong mga Tagalog na aking subscribers. Di ba? Tayo namang mga Bisaya, tayo namang mga Ilonggo, nakakaintindi naman tayo ng Tagalog. Pero marami sa mga Tagalog na subscribers ko na hindi talaga nakakaintindi ng Ilonggo or Cebuano. Pero pag kami talaga sa bahay, wala, hindi ako nagtatagalog. Bakit ako magtatagalog? Talagang ganun. Talagang since na nag-umpisa ako, alam ko yung mga subscribers ko, karamihan sa inyo, mga Tagalog. Kaya ako nagtatagalog. Sa mga Bisaya, sa mga Ilonggo, na mga subscribers ko, pamanhin po. Alam ko naman na nakaintindi kayo ng Tagalog. Kaya okay lang naman kahit na hindi ako mag-Ilonggo sa inyo. Pero pag makita nyo ako, na Ilonggo kayo, approach me. Ay, talagang garagumo niyang ako ng Ilonggo. So yun, at nabisita ulit natin itong manuka ni Kuya. Yun, yung si Marlon ngayong araw, andun si tatay ko na. Binisita ni tatay ko. Sabi ko kay tatay at tingnan natin kung
ano pang maibibigay natin bukod sa supply na gamot. Kasi yun lang naman ang kailangan niya. Yung hospital kasi is government, provincial hospital yon. Libre magpagamot doon. So, dami na tayo ni kuya ko na manok. Oh. So, isang beses talagang nagtinola kami. Pakita ko sa inyo yung pagtinula namin ng manok sa huling video na to. Sarap kasi pag native na manok, tinola, nako, lalo na yung medyo matanda na manok. Tapos pakuluan mo, palambutin mo ng mga 3 oras. Lagyan ng tanglad, papaya. Ay, kasarap. Yan. Okay. Ayan. So, pagpapakain mo to, 2 beses sa isang araw. So, umaga at hapon. Yung tubig, permanent. Permanent yung tubig. Balde na yan. Yung kanyang binili ko sa Shopee. Ito, sarap. Kung gusto mong kunin para tinulahin, yan. Pero mailap yan pag walang pagkain. Kaya pag huliin mo, kailangan mo munang patukain. Ganyan lang yan, oh. Madali lang silang hulihin pag gusto mo magtinola. Mga pagnitid na manok, bihira lang kami mag-aadobo or nilagpang. Yon sa aming mga Ilonggo, nilagpang din. Masarap din yon. Pero usually, mas gusto kong tinola. Kasi si kuya ko, nung dumating ko, tinatanong niya talaga kung anong gusto ko. Tinola! Yon, tinola. Dami na to. Pero ito, nakabakod to para hindi sila lalabas. Okay. Ganito lang buhay sa farm. Simpleng-simple lang. Pero pag gusto mo magmanok, hindi mo na kailangan pumunta ng market para bumili ng manok. Diba? Ayos. So ngayon, yung mga caretaker, nag-aabono sila ngayon. So, andun sila, nag-aabono. Ewan ko ilan sila na nag-aabono. 2 ata, 3. So, ang bayad dito, sa farm, sa kanila, pag-abono, per sacks. For example, 6 na sakong abono. Pag maubos yun, ang bayad is 350 per sacks sa kanila. Sa pag-mower naman, ang bayad sa kanila is pakyawan. Depende kung 1 hektarya ang ipapamower, 2 hektarya, 4 na hektarya. Pero pag 4 na hektarya, usually 4 na hektarya, yun nga, bayad ko sa kanila is 7,000. Sa abono per sacks, depende kung gaano kalaki ang abunuhan. So ngayon 4 na hektarya din na abunuhan nila, mga 7 na sako na abono. So 350 pesos per sack, so times 7 sacks. So yun ang babayaran. Okay. So buhay sa farm, masarap. Pero hindi naman ganun ka rangya. Kunting income, at least hindi ka mawawalan, hindi ka magugutom. Makakain ka 3 beses ang araw, may merienda pa, okay na yon. Kung magkasakit ka, dito ka sa Pilipinas, may pera kang pampagamot. Invest, mga OFW. So yun lang advice ko, kahit yung mga kaibigan kong OFW sa Opava, Czech Republic, sabi ko talaga sila invest, either apartments or lupa. Magsaka. Kasi lupa, hindi nabubulok. Okay, so pupuntahan namin sila doon mamaya. Ito na yung tinula. Woohoo! The best. Okay. Approve 101%. Kaya na tayo. Yun no. Tsaka may tuyo. May sinamakan. Yan. Naku. Itong ulam. Talagang native na tinulang manok. Yan. Daniel.
Pero itong robot to kulma, kung gusto mo. Wala na. Sabaw palang ulam na. Plus kapayas, papaya. Yun. Plus itong yun. Ayun, sarap. Kapayas, importante itong kapayas. Oh. Sige, Nel. Birahin mo na, Nel. Oh. Tapos ang itlog. May itlog to, no? To. Sayang, oh. Siso na sana to. Subang taba na manok. Ayos. Galing. Sobrang lambot. 3 oras pinakuluan. Okay, kain mo tayo.